Si Isabel Lopez Ledesma ay ang kahulugan ng isang perpektong asawa. Tahimik, mapagmatiis at kayang lulukin lahat ng sakit kahit harap-harapan na siyang pinagpapalit ng kanyang asawang si Jake Ledesma sa dati nitong pag-ibig na si Lorraine. 3 taon siyang naging anino ng sarili niyang tahanan hanggang sa dumating ang araw na ang pagod ay mas naging matimbang kaysa sa pagmamahal. Sa kanyang paglisan, dala niya ang isang lihim na di kayang bayaran ng kahit anong yaman. Ang 6 na muting anghel na kanyang isisilang sa malayo. 5 taon ang lumipas, ang dating api at mahinang asawa babalik bilang Isabel Imperial, ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa atensyon, siya na ang reynang dapat luhuran. Ngunit paano kung sa muli nilang pagkikita ni Jake, ang mga batang tinago niya ay maging susi sa isang pagsisisi na huli na ang lahat? Mapanindigan kaya ni Isabel ang panunumpa na hindi na muling magpapaapi? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Jake para mabawi ang pamilyang dati niyang binaliwala? Magandang buhay sa inyong lahat, mga ka-silent listeners. Ako muli ang inyong lingkod, si Miss Sandra para sa Ayesha TV. Kamusta kayo? Handa na ba kayong muling madala sa isang kwentong magpapatibay sa inyong mga puso at magpapaalala sa atin ng bawat pagtitiis ay may hangganan? Sa araw na ito, isang espesyal na kwento ang aming ihahandog sa inyo. Kwento to na isang babaeng ibinuhos ang lahat para maging isang perfect wife, ngunit nauwi lang sa baliwalang pagsasakripisyo. Ngunit gaya ng lagi nating sinasabi dito sa Ayesha TV, ang bawat paglisan may kasunod na mas magandang simula. Kaya bago tayo magsimula, siguraduhin nakasubscribe na kayo at ilike ang ating video para lagi kayong updated sa ating mga kwentuhan. Tara! Simulan na natin ang kwento ni Isabel. Malamig ang gabi pero mas malamig ang pakiramdam ni Isabel habang nakatingin sa kandang hapunan sa ibabaw ng kanilang mahogany dining table. Niluto niya ang paboritong beef Wellington ni Jake. 3 anibersaryo ng kanilang sikretong kasal ngayon. 3 taon. 3 taon siyang naging anino sa buhay ni Jake Ledesma. Walang nakakaalam na ang isang sikat na bachelor at CEO ay may asawang naghihintay sa kanya gabi-gabi. At okay lang yon kay Isabel dahil mahal niya ito. O baka mas tamang sabihin, mahal niya ito noon? Tumunog ang kanyang cellphone, isang notification mula sa isang social media tag. Huminga na malalim si Isabel, binuksan niya ang litrato. Doon, sa isang sikat at mamahaling restaurant, nakaupo si Jake. Kaharap nito ang isang babaeng mala-porselana ang ganda. Si Lorraine Perez, ang the one that got away nito. Ang caption, "Reunited with my first and only love." Hindi nanginig ang mga kamay ni Isabel. Hindi rin siya umiyak ng malakas. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang kanyang coat at lumabas ng bahay. Pagdating niya sa restaurant, hindi siya nag-eskandalo. Hindi niya sinabunutan si Lorraine o tinapunan ng alak si Jake. Sa halip, naglakad siya ng may dignidad patungo sa kanilang lamesa. Isabel? Gulat na napamulagat si Jake. Nabitawan nito ang hawak na wine glass. Anong ginagawa mo rito? Isang kalmadong ngiti ang ipinukol ni Isabel. Nakalimutan mo ang gamot mo sa hyperacidity, Jake, at alam ko, paborito niyong dessert dito kaya nagdala na rin ako ng paborito mong macarons mula sa bake shop na gusto mo. Nilapag niya ang maliit na kahon sa lamesa. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. Si Lorraine naman nagangat ng kilay, puno ng paungutya ang mga mata. "So, you are the stay-at-home help?" Sarkastikong tanong ni Lorraine. Hindi sumagot si Jake. Tumingin lang to kay Isabel ng may halong inis at pagkapahiya. "Umuwi ka na, Isabel. I'm busy. Mag-uusap tayo mamaya." "I know you're busy, Jake," sagot ni Isabel. Ang boses ay parang musika pero may talim ng yelo. "Huwag kang mag-alala, hindi ako magtatagal. Gusto ko lang makita kung gaano ka kasaya habang ako'y naghihintay sa bahay na may nakandang anibersaryo." "Isabel, stop it. Do not make a scene." Pabulong na banta ni Jake. "Eksena? Wala akong ginagawang eksena, Jake. I'm just being the perfect wife you wanted." Ang asawang tahimik, ang asawang hindi nagtatanong, at ang asawang laging nakakaintindi. Tumingin siya kay Lorraine. "Enjoy the dinner, Miss Perez. Masarap ang pagkain dito. Pero sana hindi ka mabulunan sa katotohanan na ang lalaking kaharap mo ay pagmamayari pa ng iba sa papel." Bago pa makasagot ang dalawa, tumalikod na si Isabel. Paglabas niya ng restaurant, doon lang bumatak ang isang butil ng luha na agad niyang pinunasan.
Pagod na siya. Pagod na siyang maging mabuti. Pagod na siyang maging option. Habang naglalakad sa ilalim ng ulan, hinawakan niya ang kanyang tiyan. May isang lihim siyang hindi pa nasasabi kay Jake. Isang lihim na hindi na nito kailanman malalaman mula sa kanya. Hindi lang ako ang aalis, Jake, bulong niya sa hangin. Dala ko ang 6 na buhay na kailanman ay hindi mo deserve makilala. Sa gabing yon, habang ang kidlat ay gumuguhit sa langit, ang perfect wife ay tuluyan ng namatay. At isang imperial ang magsisimulang magising. Pag-uwi ni Jake sa mansyon, madaling araw na. Inaasahan niyang bubungad sa kanya isang umiiyak na Isabel o kaya naman isang asawang nagluluto ng almusal habang humihingi ng tawad sa pag-ieskandalo nito sa restaurant. Ngunit katahimikan ang sumalubong sa kanya. Malinis ang buong bahay, amoy lavender at ang hapagkainan wala ng bakas ng pagkain kagabi. Isabel, tawag niya habang hinuhubad ang kanyang korbata. Mag-usap tayo. Alam kong ayaw ko ng ginawa mo kagabi. Lorraine is a sensitive person. Hindi mo dapat siya binastos sa harap ng maraming tao. Lumabas si Isabel mula sa library. Hindi siya nakapambahay. Suot niya ang isang itim na silk dress na lalong nagpalitaw sa kanyang maputlang balat. Walang bakas ng puyat o lungkot sa kanyang mukha. Nandyan ka na pala, kalmado niyang sabi. Did you hear me? Muntik nang magka-panic attack si Lorraine dahil sa sinabi mo tungkol sa papel. Singhal ni Jake. Ang boses ay puno ng otoridad. She's fragile, Isabel. Hindi siya tulad mo na parang bato ang puso. Napangiti na mapait si Isabel. Bato? Dahil ba hindi siya naglulupasay sa sahig habang niloloko siya, wala na siyang nararamdaman? Fragile siya? Tanong ni Isabel habang naglalakad papalapit sa kanya. At ako yung matatag na asawa na dapat laging umiintindi. Jake, 3 taon na akong naging pader mo, pero kahit ang pader guguhurin kapag palaging binubungkal ang pundasyon. Inabot ni Isabel ang isang folder na nasa ibabaw ng side table. Nilahad niya ito kay Jake. Ano to? Checkbook. Do you need money for shopping? Tanong ni Jake at medyo lumambot ang boses pero puno din ng condescension. Annulment papers. Diretsyong sagot ni Isabel. Tila tumigil ang mundo ni Jake. Kinuha niya ang folder at binuksan to. Ang pirma ni Isabel nandoon na. Pino, diretsyong-diretso, walang pag-aalinlangan. Are you out of your mind? Sigaw ni Jake. Dahil lang sa dinner kagabi, Isabel, you know I cannot provide you the public life you want yet because of my family's reputation, but you have everything here. The house, the cars, the luxury. I have everything but a husband. Jake? Putol ni Isabel sa kanya. And frankly, I don't need your money. Pirmahan mo na yan. Ayaw mo ba? Free ka na para pakasalan ang fragile mong first love. Tinitigan siya ni Jake ng matalim. Why? Do you have someone you like? Is this because of that guy you were talking to at the charity event last month? Malamig at puno ng selos na tanong ni Jake. Isabel stepped closer, smelling the scent of Lorraine's perfume still clinging to Jake's clothes. It didn't hurt anymore. It just felt disgusting. Yes, pagsisinungaling niya ng may kalmadong ngiti. Even if you don't call me your wife, someone else will gladly call me his woman. Someone who won't hide me in the shadow for 3 years. Sino? Jake grabbed her arm, his grip tightening. Sinong lalaking yan, Isabel? You are still mine. I was never yours, Jake. I was just a placeholder and now this position is vacant. Binitawan niya ang braso niya at tumalikod. Don't worry about the house. I'm taking nothing. Kahit ang apelido mo, isusuka ko na rin simula ngayon. You will regret this, Isabel. Lalabas ka ng bahay na to nang walang-wala. You have no family, no career. Walang tatanggap sa'yo. Bulyaw ni Jake sa likuran niya. Tumigil si Isabel sa pintuan, hindi lumilingon. You're right. I have no family here. Pero sa labas ng mundong ginawa mo para sa akin, baka magulat ka kung kaninong dugo ang nananalitay sa akin. Paglabas ni Isabel ng gate, isang itim na SUV ang naghihintay. Isang lalaking nakasuit ang bumaba at yumukod sa kanya. Welcome back, Princess Isabel. Your father, the Emperor, is waiting. Di na lumingon si Isabel. Habang mabilis na lumalayo ang sasakyan, hinahaplos niya ang kanyang tiyan na wala pa ring bakas ng umbok. 6 na munting pintig ng puso ang nararamdaman niya. Prepare yourselves, my little angels. Bulong niya habang tumitingin sa bintana. We are going home to the Imperial Palace.
Ang biyahe patungo sa pribadong hangar ng mga imperial ay balot ng katahimikan. Ngunit sa loob ni Isabel may nagaganap na digmaan. Sa bawat metrong inilalayo ng sasakyan mula sa mansyon ni Jake, tila unti-unting natutuklap ang bigat na 3 taon niyang dinala. Princess, ayos lang ba kayo? Gusto niyo bang dumaan muna tayo sa ospital? Tanong ni Lucas, ang head of security ng pamilya imperial na matagal niya nang kilala mula pa nung bata pa siya. I am fine, Lucas. Pagod lang. Tipid na sagot ni Isabel. Pero alam niyang hindi lang pagod ang nararamdaman niya. Sa loob ng kanyang sinapupunan may 6 na munting himala na kailangan niyang protektahan. Samantala, sa loob ng mansyon, naiwang tulala si Jake habang hawak ang annulment papers. Galit siya. Nagngangalit ang kanyang bagang. Hindi niya matanggap si Isabel ang babaeng akala niya'y habang buhay na susunod sa bawat utos niya ay nagawang talikuran siya ng ganun lamang kadali. Anong akala niya? Madali siyang makakahanap ng papalit sa akin? Asik na Jake, sabay bigkas, hagis ng folder sa lamesa. Eksaktong pumasok si Lorraine sa loob ng mansyon, suot ng isang mapangakit ng ngiti. Jake, darling, bakit bukas ang gate? At nasa ang yaya mong asawa? Umalis na siya, Lorraine. Binigyan niya ako ng annulment papers. Sagot ni Jake na hindi tumitingin sa kasintahan. Nagdingning ang mga mata ni Lorraine. Really? That's good news. Finally, we can be together publicly. Bakit parang di ka masaya? Di makasagot si Jake. Dapat masaya siya, pero bakit parang may malaking butas sa dibdib niya ang biglang lumitaw? Bakit tila mas masakit pa ang malamig ng ngiti ni Isabel kaysa sa kahit na anong sigaw? Sa loob ng private jet, sinalubong si Isabel ng kanyang nakatatandang kapatid. Si Alexander Imperial ang tumatayong kanang kamay ng kanilang ama. You look terrible, Isabel, bungad ni Alex, pero bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Lumapit siya at mahigpit na niyakap ang kapatid. I told you 3 years ago, that man is not worth your tears. Why did you stay so long? Dahil naniniwala ako sa pag-ibig, kuya, pero tama ka. Ang pag-ibig na walang respeto ay parang lason na unti-unting pumapatay sa'yo. Bulong ni Isabel habang nakasandal sa balikat ng kapatid. Don't worry. The imperial family will make sure he regrets everything. We will erase the name Ledesma from your life, banta ni Alex. No, kuya. Pagpipigil ni Isabel habang hinahaplos ang kanyang tiyan. I don't want revenge yet. I want peace. I have something more important to focus on. Kumunot ang noo ni Alex. Anong ibig mong sabihin? Huminto ang paghinga ni Isabel bago sumagot. I'm pregnant, Alex, and it's not just one. My doctor in secret told me it's sextuplets. Nanlaki ang mga mata ng barakong si Alexander. Ang kilalang cold-blooded businessman ay tila nawalan ng boses. 6? 6 na bata, Isabel, at balak mo tong itago sa kanya? He doesn't deserve to be a father to them. Matigas na sabi ni Isabel. Tinawag niya akong baog nung nakaraang taon nang hindi ako mabuntis kaagad. He doesn't deserve to know that I am carrying 6 lives. Simula ngayon sila ay mga imperial, walang bahid ng Ledesma. Habang lumilipad ang eroplano patungong Switzerland, kung saan siya magpapalakas at magtatago, tiningnan ni Isabel ang huling litrato ni Jake sa kanyang phone. Goodbye, Jake, sa isip niya. When we meet again, I won't be the woman who begged for your time. I will be the woman you can never reach. Kasabay ng pag-off niya ng kanyang cellphone ay ang tuluyang pagputol ng ugnayan niya sa lalaking minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Ang dating good wife ay pumanaw na kasabay ng gabi. Ang isisilang ay isang empress na walang sinasanto. 5 taon ang lumipas. Sa isang pribadong villa sa paanan ng Swiss Alps, 6 na maliliit na boses ang pumupunit sa katahimikan ng umaga. Mommy, si Archer inagaw ang tablet ko! Sigaw na isang batang lalaki na may matatalas na mata. Hindi kaya, I was just checking the stock market, Apollo. Sagot naman ng isa pang bata na bagaman 5 taong gulang pa lamang ay tila maliit na bersyon na ng isang CEO. Pumasok si Isabel sa silid. Hindi na siyang babaeng maputla at laging nakayuko. Ang kanyang buhok maikli na at nakastyle ng elegante. Ang kanyang tindig puno ng otoridad. She is now the head of the Imperial Group's International Division. Apollo, Archer, Artemis, Athena, Aries, and Aphrodite, stop it!
Mahinahon pero firm na utos ni Isabel. Agad tumahimik ang anim. Ang anim na bata ay mga genius sextuplets. Si Apollo ay magaling sa sining, si Archer sa teknolohiya, si Ares sa sports, si Athena sa medisina, si Artemis sa archery at ang bunsong si Aphrodite ang pinakamaldita at pinakamaganda sa lahat. Mommy, are we really going back to the Philippines? Tanong ni Aphrodite habang yakap ang kanyang designer na manika. Huminga na malalim si Isabel. Yes, sweetie. Lolo Emperor wants us back at kailangan niyo rin makilala ang lupang tinubuan ninyo. Samantala, sa Pilipinas, hindi naging madali ang huling 5 taon para kay Jake Ledesma. Matapos ang annulment, naging official sila ni Lorraine, pero ang inaasahan niyang happily ever after, naging isang bangungod. Si Lorraine ay magastos, walang alam sa gawaing bahay, at laging gumagawa na eksena sa opisina, at ang mansyon na dati amoy lavender at laging maayos, naging magulo at puno ng tensyon. Higit sa lahat, hindi pa rin nabubuntis si Lorraine kahit anong fertility treatment ang gagawin nila. Jake, kailangan ko ng another 5 million for my charity event. Kailangan kong talunin ng mga socialite sa party mamaya, wika ni Lorraine habang pilit na naglalagay ng makapal na makeup. Charity? O pambili mo na naman ng bagong Hermes? Ines na sagot ni Jake. Lorraine, bumababa ang stocks ng kumpanya, hindi na tayo tulad ng dati. Kasalanan ko ba? Baka naman di ka lang magaling mag-manage. Balik na sigaw ni Lorraine. Napahilot si Jake sa kanyang sentido. Bigla niyang naalala si Isabel. Kapag pagod siya noon, hindi perang hinihingi nito, kundi isang baso ng mainit na tubig at isang tahimik na masahe. Ni minsan hindi siya hininga ni Isabel ng luho. Sir, may balita na po tungkol sa bagong investor mula sa Imperial Group. Pagpasok ng kanyang sekretarya. Darating sila sa bansa bukas. Ang balita, ang bunsong anak ng mga imperial, si Lady Isabel, ang mamumuno sa merger. Nabitawan ni Jake ang hawak ng ballpen. Isabel? Anong pangalan ulit? Tanong ni Jake, bumibilis ang tibok ng puso. Isabel Imperial, sir, ang untouchable heiress. Sabi nila wala siyang sinasanto sa negosyo at ang mas malaking balita may dala siyang 6 na anak. Nanigas ang buong katawan ni Jake. 6 na anak? Imposible. 5 taon na ang nakakalipas mula nang iwan siya ni Isabel. Ang huling gabi nila 3 buwan bago ang annulment. Prepare the car. Utos ni Jake, nanginginig ang boses. Papunta tayo sa airport bukas. I need to see her. Hindi alam ni Jake na ang babaeng iniwan niya bilang isang plain housewife ay babalik bilang reyna na sisira sa kanyang mundo. Ang tahimik na Isabel noon ay handa nang magkasik ng lagim ngayon. Ang VIP terminal ng Ninoy Aquino International Airport ay puno ng mga armadong bodyguard at ng mga mamahaling itim na SUV. Halos lahat ng malalaking news outlet ay nakaabang, umaasa na masisilip ang tinaguriang Invisible Princess ng mga imperial na matapos ang maraming taon, nagpa siya ng magpakita sa publiko. Sa gitna ng kumpulan ng mga tao, nakatayo sa Jake Ledesma. Ang kanyang mukha ay seryoso pero sa loob-loob niya tila may nagwawalang bagyo. Kasama niya si Lorraine na pilit sumisiksik dahil ayaw nitong madaig sa atensyon. Jake, bakit kailangan nating nandito? Imperial Group is just another company. We can just send a representative. Reklamo ni Lorraine habang inaayos ang kanyang designer sunglasses. Shut up, Lorraine. This merger is the only thing that can save Ledesma Group. Malamig na sagot ni Jake. Ngunit ang totoo, hindi ang negosyo ang pakay niya. Gusto niyang kumpirmahin kung ang Isabel Imperial na balita ay ang Isabel na dati niyang asawa. Bumukas ang pinto ng private jet. Isang matangkad at eleganteng babae ang lumabas. Suot niya ang isang red power suit na tila nagliliyab sa ilalim ng araw. Ang kanyang buhok ay naka-smooth bun at ang kanyang mga matay natatakpan ng malaking shades. Pero ang aura niya, punong-puno ng kapangyarihan at otoridad. Napatigil ang mundo ni Jake. Siya nga, kahit 5 taon nang lumipas, kahit gaano pa ito kakinang ngayon, kilala niya ang hubog ng mukha ni Isabel. Pero ang mas ikinagulat ng lahat ay ang mga kasunod niya. 6 na maliliit na bata, 3 lalaki at 3 babae ang bumaba kasunod ni Isabel. Lahat sila nakasuot ng mini versions ng mamahaling damit. Ang mga batang lalaki ay nakasuot ng maliliit na suit, habang ang mga babae naka-tweed dresses.
Mommy, is this the Philippines? It's a bit hot here, reklamo ni Aphrodite. Ang bunsong kamukhang kamukha ni Isabel pero may matapang na aura. Yes, baby, but don't worry. The car is air-conditioned, sagot ni Isabel sa malambing pero firm na boses. Naglakad ang pamilya imperial patungo sa kinaroroonan ni na Jake. Nang magtama ang paningin ni na Jake at Isabel, tumigil ang oras. Isabel? Bulong na Jake. Halos hindi niya mailabas ang boses. Tumigil si Isabel sa tapat nila. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang sunglasses. Ang mga mata niya na dati ay puno ng pagmamahal, tuwing titingin kay Jake ay wala na ngayong makita na kahit anong emosyon. Ito ay kasing lamig lamang ng yelo. Mr. Ledesma, bati niya. Walang Jake, walang honey, puro formalidad. If you're still with Miss Perez, consistency is indeed a virtue. Isabel, ikaw nga. How? Why? Nauutal na tanong ni Jake. Ang paningin niya ay kaagad na lumipad sa 6 na bata na nakatingin sa kanya ng may halong kuryosidad. Who is he, Mommy? Is he a business rival? Tanong ni Archer, ang tech genius habang sinusuri si Jake mula ulo hanggang paa na tila isang computer program. He's no one important, Archer. Kalmadong sagot ni Isabel. No one important? Sabat ni Lorraine na hindi na nakatiis. Isabel, anong klaseng palabas to? At kaninong mga bata to? Pinulot mo lang ba sila para magmukha kang makapangyarihan? Tumingin si Isabel kay Lorraine, isang tingin na tila nagpapalit sa pagkatao nito. Miss Perez, unlike you, I don't need props to show power. These are my children, my blood, my heirs. 6? Bulalas ni Jake. Isabel, kailan mo sila ipinanganak? Bakit hindi ko alam? Isang mapanayang ngiti ang gumuhit sa labi ni Isabel. Bakit mo malalaman? Sa pagkakaalala ko, ang sabi mo noon, fragile si Lorraine at ako ang bato. Well, ang batong to ay nakagawa ng 6 na hiyas na hindi mo mahahawakan. Isabel, we need to talk tungkol sa atin. Lumapit si Jake at takmang hahawakan ang braso ni Isabel. Ngunit bago pa dumapo ang kamay niya, hinarang na siya ng 3 naglalakihang bodyguard at ang mas nakakagulat, si Ares, ang isa sa mga batang lalaki, humarang sa harap ng kanyang ina. Don't touch my mommy, stranger, or you will deal with the Imperial Security. Matapang na sabi ng 5 taong gulang na bata. Ang mga mata nito, ito ang mga mata ni Jake kapag galit. Naparunok si Jake. Ang sakit na nararamdaman niya sa puso ay hindi may paliwanag. Ang mga batang ito, sila ang kanyang mga anak. Ramdam niya ito sa bawat himla ng kanyang pagkatao. We have a meeting at the hotel, Mr. Ledesma. If you want to talk about business, see my secretary. Anything personal, talk to my lawyers. Sabi ni Isabel bago maling sinuot ang kanyang sunglasses. Naglakad sila palayo. Iniwan si Jake na tulala at si Lorraine na nanginginig sa galit at inggit. Sa loob ng sasakyan na papikit si Isabel. Ang kanyang puso mabilis ang tibok pero hindi dahil sa pag-ibig. Ito ay dahil sa galit na matagal na niyang ibinaon. The game has just started, Jake, sa isip niya. And this time I'm the one making the rules. Hindi nakatulog si Jake matapos ang tagpong iyon sa airport. Ang bawat sulap ni Isabel at ang matatapang na mata ng 6 na bata paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Higit sa lahat, ang sakit ng malamig na pagtrato ni Isabel ay tila isang kutsilyo na unti-unting humahati sa kanyang dibdib. Kinabukasan sa isang exclusive business forum, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Ngunit sa pagkakataong to, hindi si Jake ang sentro ng atensyon. Napaliligiran si Isabel na mga makapangyarihang lalaki, mga bachelor bilyonaryo, mga anak ng mga senador at mga top-tier CEOs. Nakita ni Jake si Ethan Montenegro, ang pinakasikat na bachelor sa bansa, na tumatawa habang kausap si Isabel. Marahan pang hinawakan ni Ethan ang siko ni Isabel para alalayan to. Isabel is really a jewel, isn't she? Narinig ni Jake na bulong ng isang investor sa tabi niya. Sabi nila marami na nagpo-propose sa kanya sa ibang bansa pero wala pa siyang pinipili. Anak mo? Wala kang karapatan, Jake. Sa papel, sa batas at sa puso nila, wala kang puwang. Ang tanging papel mo sa buhay nila ay ang pagiging biological donor na matagal ko nang kilalimutan. Sakto lumabas si Ethan Montenegro sa balcony. Isabel, everything all right here?
Tumingin si Ethan kay Jake na may halong babala. Is this man bothering you? Ngumiti si Isabel, isang tunay at matamis na ngiti na dati kay Jake lang ibinibigay. No, Ethan. Mr. Ledesma was just leaving, right, Jake? Napako si Jake sa kanyang kinatatayuan. Ang makita ang sariling asawa o dating asawa na ngumingiti sa ibang lalaki sa paraang dati ay para sa kanya lang ay mas masakit pa sa sampal. Jake, darling, nandito ka lang pala. Biglang sumulpot si Lorraine at kumapit sa braso ni Jake. Pilit ipinapakita kay Isabel na sa kanya si Jake. Tumingin si Isabel kay Lorraine, tapos kay Jake at huli kay Ethan. Let's go, Ethan. The air here is getting suffocating. Umalis si Isabel kasama si Ethan. Iniwan si Jake na nakakuyom ang mga palad. Ang selos na nararamdaman niya ay hindi lang dahil sa ibang lalaki, kundi dahil sa katotohanan ang mundong dati ay pag-aari niya, hindi niya na kahit kailan muling masasakop. Jake, ano ba? Umuwi na tayo. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. My wife, my children, everything. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lorraine ang takot. Ang dating maamong tupa na si Jake ay naging isang leon, pero ang leong ito ay hindi na siyang pinoprotektahan, kundi ang babaeng dati nilang binaliwala. Isang Sabado ng umaga, nagpasya si Isabel na dalhin ang 6 na bata sa isang exclusive private park sa loob ng Imperial Estate. Ito ang tanging oras na maaari silang maging normal na mga bata nang walang mga kamerang nakasunod. Ngunit hindi alam ni Jake, gamit ang kanyang koneksyon at matinding determinasyon, may nalaman ang kanilang kinaroroonan. Gamit ang isang peking ID at pagsuhol sa isang staff, nakapasok si Jake sa perimeter. Mula sa malayo, napatigil si Jake. Nakita niya ang 6 na bata na nagtatakbuhan sa damuhan. Si Aris ay naglalaro ng soccer. Ang bilis at liksi nito ay eksaktong kopya ni Jake noong varsity player pa siya. Si Athena, tahimik na nagbabasa ng libro sa ilalim ng puno. Ang ayos ng pag-upo, kasing pino ni Isabel. Sina Apollo at Artemis ay nagpipinta, habang sina Archer at Aphrodite ay nagtatalo tungkol sa isang gadget. Sila ang mga anak ko, bulong ni Jake. Ang kanyang mga mata nangingilid ang luha. Hindi niya mapigilang lumapit. Excuse me? Mahinang tawag ni Jake habang papalapit sa mga bata. Unang lumingon si Archer. Tiningnan niya si Jake gamit ang kanyang matatalas na mga mata. Pagkatapos ay tumingin sa tablet niya. You are the man from the airport, Mr. Jake Ledesma? CEO of Ledesma Group. Net worth is currently dropping by 15% this quarter. Nabigla si Jake sa talino ng bata. Archer, right? Paano mo nalaman yan? I read the news. Simpleng sagot ng bata. Lumapit ang 5 iba pa. Si Aphrodite ay tumayo sa gitna at tinaasan siya ng kilay. Why are you here, stranger? This is a private area. My Lolo Emperor will be very angry if he sees you. I just wanted to talk to you, sabi ni Jake. Lumod siya para maging kapantay ang paningin ng mga bata. Gusto ko lang malaman kung ano ang mga paborito ninyo, kung masaya ba kayo. We are very happy with mommy, sagot ni Athena. But you look sad. Why are you crying? Hahawakan sana ni Jake ang kamay ni Athena nang biglang humawak sa kanyang balikat ang napakahigpit. Halos bumaon ang mga daliri nito sa kanyang suit. Don't touch them! Si Isabel, ang kanyang boses ay tila kulog sa gitna ng umaaraw na umaga. Ang kanyang mukha ay puno ng takot na nauwi sa matinding galit. Agad niyang hinila ang mga bata sa likuran niya. Isabel, please. I just want to know them. Pagsusumamo ni Jake. Alam mo ba kung anong klaseng takot ang nararamdaman ko nung pinanganak ko sila nang wala ka? Sigaw ni Isabel. Hindi niya na napigilan ang emosyon. 6, Jake. 6 silang sabay-sabay na umiiyak. Ang tayong kasama ko, mga nurse at ang kuya ko. Noong mga panahong may lagnat sila at naghahanap ng ama, nasaan ka? Ngayong malaki na sila, ngayong matatalino at matitibay na sila, saka mo sasabihin gusto mo silang makilala? Mommy, is he our daddy? Tanong ni Aris, ang boses nito ay tila puno ng pagkalito. Natahimik ang lahat. Tumingin naman si Isabel sa kanyang mga anak at pagkatapos ay kay Jake na punong-puno ng pag-asa ang mga mata. No, Aris, matigas na sagot ni Isabel. He is just a man mommy used to know. A man whose different path long ago. Parang sinaksak ang puso ni Jake.
Ang makitang 6 na pares ng mga mata na katulad ng sa kanya pero tinatanggihan siya ay ang pinakamabigat na parusa sa lahat. Umalis ka na, Jake, bago ko pa tawagin ang buong yaman ko para lang mapatunayan na karapat dapat akong maging ama nila. And I will do everything. Kahit ubusin ko pang yaman ko. Wealth cannot buy back the time you wasted, Jake. Huling hirit ni Isabel bago tinalikuran ang lalaki na dati ay kanyang mundo. Pag-alis na Jake, doon lang nang hina ang mga tuhod ni Isabel. Napaupo siya sa damuhan, niyakap ang 6 na bata. Alam niyang hindi titigil si Jake at alam niya ang tunay na laban nagsisimula pa lamang. Hindi mapakali si Lorraine. Nakikita niya ang unti-unting paglayo ng loob ni Jake. Gabi-gabi itong umuwi ng lasing o kaya naman tulala habang nakatingin sa mga lumang litrato ni Isabel. Ang dating mansyon na puno ng pangarap ni Lorraine naging tila isang selda ng pagsisisi para kay Jake. Hindi ako pwedeng bumalik sa hirap, bulong ni Lorraine habang nakatingin sa salamin. Kung kailangan sirain ko si Isabel, gagawin ko. Gumamit si Lorraine ng pera mula sa kumpanya ni Jake para bayaran ng ilang tabloid at influencers. Ang pakay, ikalat ang chismis ng 6 na anak ni Isabel hindi kay Jake, kung hindi bunga ng pakikipagrelasyon nito sa iba't ibang lalaki sa ibang bansa para lang makuha ang yaman ng mga imperial. Isang malaking event ang idinaos para sa mga top business leaders. Dumating si Isabel kasamang kanyang kuya Alex. Lahat ng mata nasa kanya pero ramdam niya ang bulungan sa paligid. Ayan ba ang Imperial Princess? Balita ko hindi naman talaga imperial ang mga bata. Ginamit lang niyang apelyido para pagtakpan ang skandal niya sa Switzerland. Narinig yon ni Isabel pero nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Hanggang sa lumapit na si Lorraine na suot na isang labis na magarbong gown. At may hawak na baso ng wine. Isabel, darling, ang ganda ng party, no? Malakas sasabi ni Lorraine para marinig ng lahat. Pero nakakaawa naman ng mga bata. Imagine, lumalaki silang hindi alam kung sino talaga ang tatay nila. I mean, 6? Talagang pinaghirapan mo ang merger sa ibang bansa, ah? Tumigil ang tawanan sa paligid. Maging si Jake, nakararating lamang ay napatigil sa narinig. Lorraine, stop it. Awat ni Jake pero huli na. Humarap si Isabel kay Lorraine. Isang hakbang lamang ang ginawa niya, pero tila umurong ang hangin sa paligid ni Lorraine. You know, Lorraine, there is a difference between a woman who builds an empire and a woman who only knows how to destroy what is left of her dignity. Mahinang simula ni Isabel. Dignity? Nilabas sa news, Isabel. Ang mga bata walang birth certificate at may pangalan ng ama. Sino ba talaga ang nakabuntis sa'yo? Isang waiter? Isang driver? Pangungutya ni Lorraine. Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Lorraine. Hindi mula kay Isabel kundi muli kay Alexander Imperial. How dare you insult my sister and my nephew in my presence? Malamig na banta ni Alex Guard. Dalhin dito ang folder. Isang bodyguard ang lumapit at nagabot ng tablet kay Isabel at kinonekta to ni Isabel sa malaking screen ng ballroom at doon lumabas sa mga birth certificate ng mga bata. Sa slot ng father may nakasulat na pangalan, Jake Ledesma. Ngunit hindi doon nagtatapos. Sumunod na lumabas sa screen ang mga bank statements at transaction records ni Lorraine kung paano niyang ninanakawan ang kumpanya ni Jake para pambayad sa mga trolls at pambili ng mga luho niya. And here is the evidence of your embezzlement, Miss Perez, sabi ni Isabel habang pinupuna mo ang pagiging ina ko. Ninanakawan mo na pala ang lalaking mahal mo. Jake, look at your fragile woman. She is not just a mistress. She is a criminal. Napatingin naman si Jake sa screen. Ang galit niya ay umabot na sa sukdulan. Lorraine, kunin mo ang pera ng kumpanya para lang dito? Jake, hindi. Sisiraan lang nila ako. Iyak ni Lorraine pero huli na ang lahat. Get out, sabi ni Jake. Ang boses ay puno ng puot. And don't you ever show your face to me again. My lawyers will deal with you. Lumapit si Isabel kay Lorraine at bumulong. Sapat lang para sila lamang ang makakarinig. Hindi ako lumalaban para sa lalaki, Lorraine. Lumalaban ako para sa mga anak ko at sinisiguro ko sa'yo. Sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan kahit sa kalsada.
Habang kinakaladkad ng security si Lorraine palabas, naiwang nakatayo si Jake sa harap ni Isabel. Gusto niyang humingi ng tawad, gusto niyang magpasalamat, pero ang tingin ni Isabel sa kanya ay mas malala pa sa galit. Ito ay pity, awa. Isabel? Don't. Pigil na Isabel. Pinalayas mo siya dahil ninanakawan ka niya. Hindi dahil binastos niya ako at ang mga anak natin. Magkaiba yon, Jake. Your priorities are still the same? Iniwan ni Isabel sa Jake na mag-isa sa gitna ng ballroom. Ang tagumpay ni Isabel ay matamis, pero ang sakit ng nakaraan ay tila lalong humahapdi habang nakikita niyang lahat ng hinala niya kay Lorraine ay totoo pala. Matapos ang iskandalo sa gala, sinundan ni Jake si Isabel hanggang sa parking lot ng hotel. Hindi niya pinansin ang ulan na nagsisimula ng pumatak. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babae na mabilis na naglalakad papalayo. Isabel, sandali lang, please? Sigaw ni Jake. Naabutan niya ito bago pa makapasok sa kanyang sasakyan. Inawakan niya ang braso ni Isabel, ngunit agad itong binitawan na makita ang talim ng tingin nito. Anong kailangan mo, Jake? Tapos na ang palabas. Nakuha mo ng hustisya mo kay Lorraine, di ba? Asik na Isabel. Hindi to tungkol kay Lorraine. Tungkol to sa atin. Sa akin. Pagmamakaawa ni Jake. Isabel, patawarin mo ko. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ko naging bulag. I saw the birth certificates. You kept my name there. It means may parte pa rin ako sa buhay ninyo, hindi ba? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Ang ulan ay mas lumakas, tila sumasabay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Nilagay ko ang pangalan mo dahil yun ang totoo, Jake. Hindi dahil gusto kitang maging bahagi ng buhay namin, sabi ni Isabel. Ang boses ay nagsisimula ng manginig sa emosyon. Alam mo ba kung gaano kapagod maging isang good wife? Yung kahit durog ka na, nakangiti ka pa rin. Yung kahit amoy na ibang babae ang dala mo, pag uwi nagluluto pa rin ako ng paborito mong pagkain dahil iniisip ko baka pagod ka lang, baka kailangan mo lang ng pangunawa. Lumapit si Isabel, dinuro ang dibdib ni Jake. 3 taon akong naging anino. 3 taon kong pinaniwala ang sarili ko na balang araw, makikita mo rin ang halaga ko, pero anong ginagawa mo? Pinamukha mo sa akin na ako ang kulang, na ako ang may problema. Noong gabing nahuli kita sa restaurant, akala mo ba hindi masakit? Akala mo ba madali lang na tumayo doon at magpanggap na okay lang ako? I'm sorry, Isabel. I'm so sorry. Tanging nasambit ni Jake. Ang mga luha niya ay humahalo na sa patak ng ulan. Ang pagpapatawad, Jake, nasa tao yan. Pero ang tiwala parang salamin na kapag nabasag kahit anong pandikit ang gamitin mo, laging mailamat. Pagpapatuloy ni Isabel. Nakakapagod din pala na maging mabuti. Nakakapagod palang maging laging yung nakakaintindi. Kung nung araw na binibigay ko sa iyong annulment papers, hindi lang ikaw ang pinalaya ko. Pinalaya ko rin ang sarili ko mula sa impyernong ginagawa mo. Isabel, bigyan mo ko ng pagkakataon. Para sa mga bata, kahit para sa kanila na lamang. Luhod ni Jake sa harap niya. Ang makapangyarihang CEO ng Ledesma Group ay nakaluhod ngayon sa basang semento. Ang mga bata, Jake, pinalaki ko silang alam na ang ama nila ay isang alaala na lang. Ngayong bumalik ka, anong ituturo mo sa kanila? Na okay lang manakit ng babae dahil mapapatawad ka rin sa huli? Na okay lang na ipagpalit ang pamilya para sa first love? Umiling si Isabel. Hindi ko ipaparanas sa mga anak ko ang sakit na ibinaranas mo na sa akin. Ang pagpapatawad maibibigay ko para sa sarili kong kapayapaan, pero ang pagbabalik sa kung anong meron tayo noon, never. Pumasok si Isabel sa loob ng kanyang sasakyan at isinara ang pinto. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita niya sa side mirror si Jake na nanatiling nakaluhod sa gitna ng ulan, mag-isa at wasak. Doon lang bumuhos sa mga luha ni Isabel na kanina pa niya pinipigilan. Kahit kaano siya katapang sa harap ni Jake, ang sugat ng nakaraan, hindi pa rin tuluyang naghihilom. Pinili niyang mahalin ang sarili niyang kaligayahan dahil alam niya sa laban na ito siya na ang panalo. Hindi sumuko si Jake, alam niyang hindi sapat ang luha at luhod para mabura ang 3 taon ng pagbabaliwala. Kinabukasan, sa harap ng gate ng Imperial Estate, maagang dumating si Jake. Ngunit hindi bulaklak o alahas ang dala niya. Hindi mga dokumento.
Hinarang siya ng magkapatid na Alexander at Sebastian Imperial. Ang mga kuya ni Isabel na kilala sa pagiging malupit sa negosyo. Anong ginagawa mo rito, Ledesma? Hindi pa ba malinaw sa sinabi ng kapatid namin? Malamig na tanong ni Sebastian habang nakapamulsa. I am not here to see Isabel. Matapang na sagot ni Jake kahit nanginginig ang kanyang loob. I'm here to surrender. This is the deed of absolute sale for all my shares in Ledesma Group, transferred to my 6 children. At ito naman ang resignation letter ko bilang CEO. Nagkatinginan ang mga Imperial Brothers. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Alex. Dahil wala nang saysay ang yaman at posisyon ko kung ang mga anak ko ay tinuturing akong estranghero. Sagot ni Jake, gusto ko lang silang magkasama. Kahit bilang tagahatid lamang sa school, kahit bilang tagabitbit lamang ng gamit nila. I will start from the bottom. Pinayagan si Jake na pumasok, hindi bilang ama, kung hindi bilang isang apprentice. Sa ilalim ng bantay sarado ng mga Imperial, dito nagsimula ang kalbaryo ni Jake. Inutusan siya ni Archer na ayusan ang mga cables sa server room nila na sobrang gulo. Si Aris naman pinatakbo siya ng 10 laps sa soccer field hanggang hingalin siya at maghabol ng hininga. You are slow, mister. Biro ni Aris habang pinapaikot ang bola sa daliri. I will get faster. Inihingal na sagot ni Jake, pilit nang umingiti sa anak. Habang nagaganap to, nakatingin si Isabel mula sa bintana ng kanyang library. Nakita niya kung paano pagpawisan si Jake, kung paano to nagtitiis sa mga utos ng mga bata na minsan ay may halong pambubuli. Pinapahirapan nila siya, Isabel, pero hindi siya umaalis. Puna ni Alex na tumabi sa kanya. He stayed for 5 hours under the sun just to fix Artemis archery target. Effort is easy when you're desperate, kuya, sagot ni Isabel, pero may bahagi ng puso niya ang unti-unting lumalambot. Isang hapon, habang nagpapahinga si Jake sa garden, lumapit sa kanya ang bunsong si Aphrodite. May dala tong isang basong tubig. Mommy said I should give this to you. Sabi niya baka mamatay ka sa uhaw, mahihirapan kami sa paperworks. Sabi ng bata, sa kanyang mataray pero cute na boses. Natawa si Jake, isang tunay na tawa. Salamat, Aphrodite. Sabihin mo sa mommy mo hindi ako mamamatay hanggat di niya ako binibigyan ng isang sayaw? Mommy doesn't care with strangers, sagot ng bata. Tumakbo papalayo. Sa kabilang banda, si Doreen ay tuluyan ng bumagsak. Dahil sa kasong isinampa ni na Jake sa mga Imperial, wala nang kumpanyang tumatanggap sa kanya. Nakatira lamang siya sa isang maliit na apartment, puno ng galit habang pinapanood sa news ang reformation ni Jake Ledesma. Naisip ni Jake, ito pala ang pakiramdam ng magsikap para sa pamilya. Nakakapagod pero may direksyon. Higit sa lahat, nakita niya si Isabel na dumaan sa garden. Pero para kay Jake, yon ang pinakamalaking progreso na nakuha niya sa loob ng 5 taon. Ngunit sapat na ba ang pagbabagong ito para burahin ang nakaraan? O may darating pang pagsubok na susukat kung hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo? Nagsisimula na sanang maging payapa ang lahat. Unti-unti nang natatanggap ng mga bata si Jake hindi lang bilang ama, kundi bilang super assistant na laging handang tumulong. Ngunit sa dilim may isang pusong puno ng laso na hindi matanggap ang kanyang pagkatalo. Si Lorraine. Wala na siyang pera, wala nang dangal at higit sa lahat, wala na sa kanya si Jake. Sa kanyang isip kung hindi siya magiging masaya, walang sino mang pwedeng maging masaya. Habang pauwi ang mga bata mula sa kanilang art class, hinarang ng isang delivery truck ang kanilang convoy. Bago pa makakilos sa mga bodyguard na Imperial, isang grupo ng mga armadong lalaki na binayaran ni Lorraine gamit ang huli niyang natitirang alahas ang sumugod. Mommy! Sigaw ni Aphrodite habang pilit silang hinihila ng mga lalaki. Nagkataong nasa malapit si Jake dahil sinusundan niya ang convoy para siguraduhing ligtas sa mga bata. Nang makita ang kaguluhan, hindi siya nag-atubili na itigil ang kanyang sasakyan at sumugod. Bitawan niyo mga anak ko, sigaw ni ate. Kaya wala siyang armas, ginamit ni Jake ang kanyang katawan para harangan ang pinto ng van kung saan sinasakay ang mga bata. Nakikipagsuntukan siya, tumatanggap ng mga dagok at hindi natitinag kahit pa dumanak ang dugo sa kanyang mukha. Sa kabilang bahagi, lumabas si Lorraine mula sa isang itim na sasakyan, may hawak na baril. Jake, umalis ka dyan. Silang dahilan kung bakit mo ko kinalimutan.
Kung mawawala sila, babalik ka sa akin? Hinding-hindi ako babalik sa isang monster na katulad mo, Lorraine. Bulyaw ni Jake habang yakap-yakap si Ares at Apollo para protektahan sila. Tinutok ni Lorraine ang baril kay Isabel na kapakarating lang din sa eksena. Ikaw ang sumira sa buhay ko, Isabel? Kinalabit ni Lorraine ang baril. Pero bago pa tumama ang bala kay Isabel, humarang si Jake. Bang! Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Bumagsak si Jake sa semento, dugo ang nakasandal sa sasakyan habang ang mga bata ay ligtas sa likuran niya. Agad dumating ang mga pulis at ang Imperial Security para arestuhin si Lorraine at ang kanyang mga kasama. Jake! Sigaw ni Isabel habang tumatakbo patungo sa dugoang asawa. Bakit mo ginawa yon? Bakit? Huminga ng malalim si Jake. Pilit nang umingiti habang hinahawakan ang kamay ni Isabel. Dahil yun dapat ang ginagawa ng isang asawa at ama 5 years ago? Patawad, Isabel, kung ngayon lang ako naging bayani ninyo. Daddy! Sabay-sabay lumapit ang 6 na bata, umiiyak at tinatawag siya sa unang pagkakataon bilang daddy. Don't cry, bulong ni Jake sa mga bata. Mommy is here, she will take care of you. Stay with me, Jake, wag kang pipikit. Utos ni Isabel, ang mga luha niya ay bumabagsak sa mukha ni Jake. Sa sandaling yon, nakita ni Isabel ang lalaking minahal niya noon, ang lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanya. Dinala si Jake sa ospital, kritikal ang kondisyon. Habang naghihintay sa labas ng emergency room, napagtanto ni Isabel na ang pagpapatawad ay hindi pala para sa ibang tao, kundi para sa sarili nating kaligayahan. Pinili niyang patawarin si Jake, hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Ang pagpapatawad ay nasa tao, pero ang gawa ng pagbabago ang nagpapatunay kung karapat-dapat ba ang taong yon sa pangalawang pagkakataon. 3 buwan ang lumipas matapos ang trahedyang muntik ng kumitil sa buhay ni Jake. Ang mansyon ng mga imperial na dati ibalot ng formalidad ay puno na ngayon ng tawanan. Sa malawak na garden, makikita ang 6 na bata. Si Archer abala sa pagpapalipad ng drone na may kasamang kamera, habang si Ares tinuturuan ng kanyang lolo emperor na mag-soccer. Si Athena tahimik na nagbabasa sa tabi ni Sebastian. At sina Apollo at Artemis ay nagpipinta ng portrait ng kanilang pamilya. Si Aphrodite, siya ang reyna ng picnic mat. Tinitiyak na pantay-pantay ang pagkakahati ng cupcakes. Sa veranda, nakaupo si Jake sa isang wheelchair. Unti-unti nang bumabalik ang lakas. Sa tabi niya ay si Isabel, dahan-dahang hinahalo ang tsaa. Sabi ng doktor, next week, pwede ka daw mag-rehab para sa paglalakad mo. Sabi ni Isabel habang nakatingin sa mga anak nila. Kakayanin ko. Gusto ko pang makipaghabulan kay Aris? Nakangiting sagot ni Jake. Tumingin siya kay Isabel, ang kanyang mga mata wala nang bahid ng pag-aalinlangan. Isabel, salamat. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko to ginawa para lang sa'yo, Jake. Seryosong sagot ni Isabel. Ginawa ko to dahil ayokong lumaki ang mga anak ko na may dalang galit at nakita ko. Nakita ko kung paano mong tinaya ang buhay mo para sa kanila. Ang pagpapatawad nasa tao, pero ang pananatili isang desisyon. Inabot ni Jake ang kamay ni Isabel. Alam kong hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Alam ko marami akong pagkukulang na hindi mabubura ng isang bala, pero simula ngayon, ang bawat hininga ko ay para sa inyo. I don't need to be the CEO of a company. I just want to be the man worthy of being called your husband again. Ngumiti si Isabel, ang ngiting matagal nang hinanap ni Jake. Hindi mo kailangan maging perpekto, Jake. Kailangan mo lang maging totoo. We are starting over. Not as the perfect wife and the cold CEO, but as Isabel and Jake, parents of 6 wonderful monsters. Samantala, sa loob ng kulungan nabulok si Lorraine. Ang pagsisisi nasa huli, gaya ng lagi niyang sinasabi noon. Ang lahat ng kanyang kasamaan ay bumalik na sa kanya nang makapito at ngayon ay wala siyang ibang kasama kundi ang sarili niyang mga multo. Paglubog ng araw, lumapit ang 6 na bata sa kanilang mga magulang. Daddy, look! I painted you with a cape. You're a superhero! Sabi ni Apollo habang pinapakita ang kanyang gawa. Naiyak si Jake habang yakap ang kanyang mga anak. Ang lalaking dati kinuhang lahat para sa granted, ngayon ay nahanap ng tunay na yaman.
Group hug! Sigaw ni Aphrodite. Sa gitna ng yakap ng kanyang pamilya, tumingin si Isabel sa langit. Natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagiging perpekto para sa iba, kundi sa pagpili sa sarili at sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Ang lihim na kasal noon ay naging isang hayag na pagmamahalan ngayon. Ang asawang natutong lumaban sa wakas ay nahanap na ang kapayapaang matagal niyang pinagkait sa kanyang sarili. Sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ay hindi lang emosyon, ito ay gawa, isang sakripisyo at isang matamis na pagbabalik sa tahanan. Malamig ang simoy ng hangin sa Hacienda Imperial. Ito ang unang Pasko na kumpleto ang pamilya sa Pilipinas at ang buong mansyon mistulang isang Christmas village sa dami ng dekorasyon. Pero sa kabila ng karangyaan, ang mas kapansin-pansin ay ang ingay at ang gulo ng 6 na bata na ngayon mas malalaki na. Aries, I told you the star goes on top, not your soccer trophy. Sigaw ni Athena na ngayon ay 12 taong gulang na at mas naging kamukha na ng batang si Isabel. But my trophy is shinier than that old star, ate, katwiran ni Aries habang nakatungtong sa isang hagdan. Sa kusina, abala sina Jake at Isabel sa paghahanda ng Noche Buena. Hindi na sila umaasa sa mga chef ng mansyon. Gusto nilang sila mismong magluto para sa mga bata. Jake ang asin, hindi asukal. Natatawang paalala ni Isabel na makitang malapit nang magkamali si Jake sa pagtitimpla ng sarsa. Niyakap ni Jake si Isabel mula likuran. Pinatong ang baba sa balikat nito. Sorry, distracted ako sa ganda ng chef ko. Minsan, di pa rin ako makapaniwala na nandito tayo, Isabel, na pinayagan mo akong pumasok ulit sa buhay ninyo. Humarap si Isabel sa kanya, ang mga mata puno ng kalinga. You worked for it, Jake. Pakita mo sa amin na hindi lang ikaw ang provider, kundi ikaw ang protector. That's all I ever wanted. Pagdating ng 12:00, nagsama-samang lahat sa malawak na sala. Doon naghihintay ang mga regalo, pero bago ang pagbubukas ng mga kahon, may nilabas si Archer na isang tablet. Mommy, Daddy, we have a surprise, sabi ni Archer. Kinonekta niya ang tablet sa malaking screen. Lumabas sa isang video presentation. Ito ay mga clips ng kanilang mga nagdaang bakasyon. Ang pag-aaral ni Jake na maglakad muli, ang mga tawa ni Aphrodite habang kinakantahan siya ni Jake bago matulog, at ang mga sandaling magkakahawak kamay sina Isabel at Jake sa tabing dagat. Sa dulo ng video may nakasulat, "Thank you for not giving up on us, Mommy and Daddy. We love our big, crazy family." Naiyak si Isabel, maging si Jake na payuko para itago ang kanyang luha. Ang 6 na bata sabay-sabay sumugod at niyakap sila. Daddy, are you crying because of the video or because Archer hacked your bank account to buy the materials for the surprise? Biro ni Aphrodite na siyang bumasag ng seryosong moment. What? Nanlaki ang mga mata ni Jake pero natawa rin kaagad. Kahit ubusin niyo pang laman ng bank account ko, basta kasama ko kayo, ako ng pinakamayamang tao sa mundo. Habang kumakain ng Noche Buena, lumabas sina Isabel at Jake sa garden para tingnan ng mga bituin. Isabel, tawag ni Jake. May nilabas siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na pelus na kahon. Pagbukas nito, isang singsing na may 6 na maliliit na hiyas na nakaparibol sa isang malaking diamante. The 6 gems represent our children, and the diamond is you. Will you marry me again? This time, no secrets, no shadows, just us, in front of the whole world? Ngumiti si Isabel, kasing liwanag ng mga bituin sa langit. Yes, Jake, 1,000 times yes. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng tawanan ng kanilang 6 na anak mula sa loob ng mansyon, muling nagdikit ang kanilang mga labi. Ang kwentong nagsimula sa sakit at paglisan, nagtapos sa isang matamis na sumpaan na ang pagpapatawad ay hindi dulo kundi simula na isang walang hanggang kabanata. At dito na po nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ni Isabel at ang kanyang 6 na munting anghel. Isang kwentong nagpapaalala sa atin ng pagiging mabuti ay hindi kahinaan, ngunit ang bawat puso ay may hangganan din kapag hindi na ito pinahahalagahan. Mga ka-silent listeners, naway baunin ninyo ang aral na ang pagpapatawad hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili sa sariling kapayapaan at kaligayahan. Sa huli, ang tunay na yaman ay hindi ang titulo o ang pera, kundi ang pamilyang handang tumayo sa tabi mo kahit anong unos ang dumating. Sana nagustuhan ninyo ang ating handog na kwento sa araw na to. Muli, ako ang inyong lingkod, si Miss Sandra.
Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig dito sa Ayesha TV. Huwag niyo pong kalimutang i-share ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Binabasa po namin ang lahat ng yan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan mga ka-Ayesha, tandaan, sa bawat duro ng sakit, laging may bagong simula na naghihintay. Ingat po kayong lahat at God bless. Ang pagpapatawad ay nasa tao, ang pagbabago ay nasa gawa. Hanggang sa muling kwentuhan dito sa Ayesha TV. Abangan ang aming susunod na kwento.